So, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa Pilipinas po ngayon, ang oras ay 3:44 Wednesday. So, salamat sa Diyos sa panibagong araw na pinagkaloob niya at patuloy tayong pinapahiram ng Diyos ng buhay. At sana kayo ay malusog, masaya at masigla kasama ang inyong pamilya, at kung kayo nag-iisa ay masaya kayo sa Panginoon. So naging very busy ako yesterday, Tuesday dito Philippine time. May mga pinaprocess na mga documents at basta po may mga na-process na po ako. At salamat sa Diyos dahil nadinig yung aking panalangin. However, may kinukumply, may hinahabol ako mga documents. So yun na nga, ma-submit na rin at maka-usad na kung ano man yung tawag nito, yung mga next na hakbangin. So ito lang ma-update ko sa inyo with regard sa aking status, dahil may mga nakakausap din ako. Ibig sabihin alam na nila yung status ko, kumbaga na burnout na nasunog na kumbaga. Ngayon ang nangyari, siyempre nakakatanggap ako ng mga kwento ba, mga pinapalabas talaga nila na kumbaga yung nangyari sa akin talaga lahat kasalanan. Hindi naman ako nagtatanggi ng ganun, pero ang masabi ko lang, nataon lang na yung aking katungkulan napakababa. Kasi kung mataas yung aking katungkulan, hindi ko gagawin yun. Yan ang pinaka common dyan yan ang pinaka norms dyan So hindi pwede yung pinag-aralan ko, mga natutunan ko, itapon ko lang basta-basta ng ganyan. Kasi para sa inyong kaalaman, 2003 po, may nag-endorse sa akin na isang tao na yung gusto niyang mangyari, pahirapan yung isa. Sinagot ko siya, sabi ko okay lang ng okay. Pero syempre pagdating na doon na ako na nandun na, hindi ko ginawa. Kasi ang tao, kailangan mo turuan yan tulungan mo. Hindi naman kasi lahat ng napasok dyan sa serbisyo o sa trabaho perfecto agad. Kaya nga institusyon yan tulungan mo, i-mold mo sila sa kung anong dapat nilang may molde yan Kumbaga sa mga assembly plant, may mga molde yan, i-mold mo sila doon. Hindi mo sirain. Kumbaga andyan na yung material gawin mo para ma-mold mo yung tao. Pero pag once sinisira mo, abay hindi ka mismo kabahagi ng institusyon na yan. Yun ang pinaka norms niyan. The very science of sa assembly plant. Kasi ang bawat tao na pumapasok dyan, ano yung material yan i-mold mo sila. I-mold mo sila, turuan mo, i-direkta mo, i-train mo sila. Ganun yan. Pero pag once wala ka nang naituro, wala ka namang naitulong, sinisira mo yung tao, abay, isang malinaw yan na kaaway ka. Ganun yan. Ganun po talaga yan. Kahit sa ang tingnan mong anggulo yan, kahit anong prinsipyo yan, basta hindi mo minomold yung tao, nandyan na rin lang sa kapangyarihan mo na sa ibaba mo yan. Dahil sinasabing mas marami kang alam, turuan mo yung sa baba. Pero once sinisira mo, abay iba yun. That's already a prejudice na yan and abuse of authority. At hindi ka kaaway, at hindi ka kasama, isa kang kaaway. Kasi kumbaga nakapasok na yan, nakapasa na siya doon sa base, sa first na step na process na siya mismo ng sistema, nandyan na sa loob. Ibig sabihin, i-train mo na yung tao.
I-train mo siya kung anong dapat na disiplina, kung anong dapat na doktrina. Ganun yan. Palakasin mo yung katawan niya. Pero once within that period na training na sinisira mo yung tao, hindi mo binibigyan ng, hindi mo siya in-equip, abay, that's already a sadistic and animalistic subversion approach. Sinisira mo yung tao. Una, kung nakapasok man yan sa halimbawa, pinarasis ng opisina yan, pinarasis ng sistema, nakapasa na yan eh. Pagpasok, i-train mo, turuan mo. Kasi nasa level mo na siya ngayon eh, under training siya eh. Kaya hindi ko ginawa. Ngayon ang nangyari, tanda ko yon. Pero nakalimutan ko na yung pangalan ng tao. Pero yung nag-utos sa akin na pahirapan ko, kilala ko pa, baka nag-retire na eh. Yung tao na gusto niyang pahirapan, kinausap ko. Sabi ko, may nag-endorse sa'yo sa akin na pahirapan ka, pero tapatin kita. Hindi ko gagawin yun. Dahil, sabi ko, nandito ka sa training center para kako i-train ka, hindi para pahirapan lang dahil trip-trip. Ano tayo niyan? Addict? Hindi tayo addict. Hindi tayo mga standby, hindi tayo tulisan. Sabi ko, tandaan mo sinabi ko. Hindi kita pahirapan dito, ano lang, hindi. Hindi ganun yung ugali ko. Alam ko yung sistema, alam ko yung takbo rito. Yun, napaisip tuloy yung tao. Di doon sa usapan namin, nagbago siya kaagad. May endorse siya sa akin. Alam mo ba ibig sabihin nun, nalagaan ka? Ibig sabihin nun, pahirapan ka. Hindi na tamang doktrina yan eh. Yan yung mga form of, tawag yan, parang naging kostumbre ba dyan na, ibig sabihin naging tradisyon dyan na pag once ma-endorse ka, tapos ka, wasak ka. Hindi yan eh. Tulad kahapon yung pakipag-usap ko doon, pinapalabas talaga na ang mali talaga puro akin lahat. Kwento yun. May hawak akong documents eh. Anong panlaban doon? Kwento versus documents. May hawak akong documents. May clearance na ako eh. Kung ano namang mga issue yan with regards doon sa pag-renew ng kontrata, that's the other side of the point na naman yun. That's another story. But the point is, meron akong clearance, tinapon lang yung documents ko. Tapos nagpapalabas sila ng issue na ganito, ganyan. Ganon yan eh. Kasi nga, ang totoo niyan, may isang religion dyan na nire-recruit ako. Ayaw ko talaga sumali dyan. Magunaw na yung mundo. Ayaw ko sumali dyan. Ayaw ko talagang sumali dyan. Hindi talaga ako sasali dyan. Kumukuha ng mga clearance. Nagtataka nga ako bakit dun sa mga clearance ko tulad dun sa ayaw ko nilang banggitin. May kapangalan pa ako, sabi ko. Ganyan. Bahala na sila dyan. Continuous service naman ako eh. Anong involvement ko sa kung anong mga ano. Wala akong pakialam doon. Tsaka hindi ako takot. Ganun ho. Hindi ako natatakot. So, dami nang inabot ko na pagbibintang sa trabaho lahat. Ganon yan. Alam ko rito sa Pilipinas, meron dito ang tinatawag na unseen, kumbaga. Unseen tyrant. Yun. Ngayon, at least kung napapanood nyo naman ito, at least alam nyo na alam ko. Ganon lang yun. Punasan ko muna yung camera. Yan, medyo malinaw-linaw na. Alam ko, unseen tyrant kayo. Nakikita ko rin eh. Ma-share ko lang sa inyo nung, I think that was 2011. Nung kinulata ako. Patay na rin kasi si Sir eh, yung nangulata sa akin. May explanation ako doon, hindi niya binasa eh. Ibig sabihin, nabasa niya man, pero tinapon niya kaagad, kumbaga sinak niya kaagad ako para hindi ako makapag-isip.
sabihin ko na ako sa inyo, hindi ako ganun yung pagkatao ko. Hindi ako nasasyak basta-basta. Tsaka hindi ako nasyak. Hindi na ako nakapag-alibay o nakapag-reply, nakarespond. Dahil kumbaga, binirdict niya na ako Kinatulan niya na ako nung panahon na yun. Siyempre, alam ko rin may nagbasa. Tapos doon sa ginawa kong letter, may nakita sila isang maliit lang na bagay. Tapos inano nila yun. Ang tawag niyan, construing. So, ganun ang construing yan. Kung inyong maalala, sa Bible biblical accounts, doon yung sinabi ni Lucifer Satan sa ng ahas kay Eva, tunay bang hindi kayo makakain sa lahat ng punong kahoy na ito? Yan, ganun yan. Kumbaga nililito niya, ikukonstrukan niya. So, the very word construing is not new. Although, sa etymology ng construing, probably that would be latest na lang, later na yung construing. But the very principle, the very essence of construing, nandun na yan sa halamanan ng Eden, the Garden of Eden. Ginawa na yan ni Lucifer Satan. So, nakahanda ako sa deliberation. Hindi ako natatakot yan. Kasi inyong abang lingkod, sabi ko nga sa inyo, naging researcher ako. Sa kakabasa ko ng batas, ang dami na akong na-discover. Opo. Ayaw ko na lang sabihin kasi siyempre mga sikretong bagay, lalo na pinaghirapan ko yan, hindi ko basta-basta napupulot kasi yan So ganun yan. Akin lang pasalamat ako sa Diyos dahil sa ganyang mga bagay, sa mga kaloob niya, sa mga kalooban niya na ganun kasi ang Diyos pag nagbigay ang Diyos magbibigay kaloob, talaga namang magbibigay talaga. So ganun. So salamat sa Diyos talaga sa pag-iingat niya. At dito sa Pilipinas may bagyo pero tahimik nung araw ng linggo dumating yung bagyo rito, yun na. Pero hindi masyado malakas yung ulan. Yun nga lang, tuloy-tuloy pero mahina. Medyo inantok na ako So again, dito ang inyong host, si Jesus Ukgang Jr. Welcome to my channel, O De Alteram Partem. Let us hear the other side. So ganun kasi ang mga bagay-bagay sa mundo Meron mga sinasabing hiwaga, pero hindi naman hiwaga yan. That's a form of cancellation, suppression. Ganun yan Na dito sa Pilipinas, pag mahirap ka, tapos nakita nila na kaaway ka, wawasakin ka talaga. Wawasakin ka. Pag hindi ka nila magamit, yun, wawasakin ka. So, akin lang Amerika, apila ko lang sa inyo, gumising kayo sa CIA at sa to the American people, I am not your enemy. Yun ang masabi ko. I am not your enemy. E pluribus unum, out of many one. So, out of many one. Siguro may idea na kayo sa pyramid na may mata. Halos nakita nyo na pyramid na may mata. Yan. Halos nakita nyo na yung isang pyramid din na may mata. So, yung between. So, at least ganun. So, nasa Job 37 verse 7, yung kamay ng tao, tinatatakan ng Diyos yan para malaman yung kanyang gawa. Mananaguto tayo lahat yan sa Diyos. Lahat tayo. Kaya yung mga traidor dito sa Pilipinas, na tanim dito sa Pilipinas, alam ko yung iba sa inyo nanonood dito, namomonitor nyo, wala ko kayong takot sa Diyos, pero sa demonyo takot na takot kayo. Yun naman ang kabaliktaran yan. Ang sinasabi ng Biblia, alipin si Satanas.
Nasa Henesis 4:7. Pag-aralan mo siya at siya ay magiging alipin mo at magiging Panginoon ka niya. Sabi ng Diyos kay Cain. Si Cain kasi napakasama eh. At yung kauna-unahang adik pala si Cain. Kasi nagsusunog yun eh. So si Cain ang kauna-unahang adik na naitala dito sa mundo. Sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ang kauna-unahang adik ay si Cain. Siyempre, nagsusunog ka, nagga-gardening ka, hindi mo ba masagupa yung mga marijuana, mga kung ano pang mga elemento pang droga? Sagupa mo yun. Pag nagsusunog ka, mahinga mo yun. So, ganun yun. The window and the door of the devil in the very human being is yung isa yung mga droga. Tingnan nyo yung isa sa mga case ng mga involved sa drugs, nag-hallucinate. Kung ano-anong mga nakikita na ng mga demonyo o ano pa. Yun na nga. Okay? Yan ang hindi pwedeng burahin ng kasaysayan. Even ng science, even the medical science, even the psychology, yan yung hindi nila kayang burahin. Yung mga katotohanan na yan. Yung mga facts. Hindi yan theory, facts na yan. So, ganun yun. So, ano pa bang aking sadya ngayon? So, again, mag-sharpen lang kayo ng inyong memory. Start the day right, do things right, end the day right. Start with your right hand and right foot. Akyat baba ng hagdan, labas-pasok ng pinto, always right. It will sharpen your memory. So, ganun po yan. So, tapos wag nyo lang kalimutan manalangin. Kung manalangin man kayo, mahilingin kayo sa Diyos, doon, itago nyo doon sa loob. Huwag kayong magsalita. So, ganun yun. So, ano pa ba? Ayun. Antay nila ako ng schedule kung kailan man yun. But then, ang masabi ko, ready ako sa deliberation. At inaasahan ko na yan na talagang darating dyan sa construing. Talagang ididiing ka talaga dyan. Ididiing ka. Tatanggalan ka talaga ng mga bagay ba. Kumbaga laban kasi yan eh. So you have to defend yourself. Pero nakailang deliberation na rin ako eh. Nasanay na ako dyan. Tapos ilang beses na rin akong kinumprunta na para tortahin lang. Ilang beses na rin ho iyan. So hindi ako natitinag, lalo na nung dito sa Facebook, yung mga basher ko. May mga basher. Pinupost ko nga rito eh. Kasong problema, binablock naman ako ng mga basher ko. Siyempre hindi na nila kaya eh. Sabi nga ni Socrates, quote, a debate is lost when insult become a loser tool, unquote. Socrates. Si ano naman, Margaret Thatcher, quote, if they attacked you personally, meaning they have no political argument left, unquote. Margaret Thatcher. So, yun naman. So, pagdating kasi sa mga ganyan, halimbawa, sa deliberation board or statement, tanong mo lang, sinusuplayan ko naman ng sagot eh. Kasi ang isa lang talaga sa hindi ko diyan na comply, although na kinumply ko naman base doon sa direktiba is the renewal of contract, the re-enlistment. Meron akong medical routine slip eh. Yun na yun, sinagot ko naman eh, kinumply ko na. Kaso lang ayaw lang ako pakinggan, tapos ang nilalabas talaga yung mga previous ko na mga kumbaga issue ba. Issue yun, hindi naman report yun eh. Yun talaga. So, bakit nila ako nilambitin? Yun talagang gusto nilang mangyari.
May mga tao talaga din sa loob. Siyempre, grupo yan eh. Naintindihan ko yun, nakahanda naman ako doon. Yun nga lang, nabanggit ko na rin dito, na drop name ko na rin si Sir Gabe, si Captain Gabe. Doktor ho siya. Kaso lang nagpahinga na si Sir. Meron na akong clearance sa medical eh. Fit to re-enlist na ako noon eh. So, fit to re-enlist na ako. Kaso lang, grabe ho kasing ginawa sa akin. So, ayaw ko namang i-drop name yung official na gumawa sa akin ng talagang pagsira. Ayaw ko na lang sabihin pa kasi nabalitaan ko yung huli kong balita sa kanya, masama yung pakiramdam niya, no, hospital pa siya in short, ako kasing pinagbibintangan nun. Galit siya sa akin alam ko rin kung anong lahi meron sila kasi nakikita sa hitsura Tapos with regard sa asawa niya, kita ko rin yung mga hitsura nila. So, alam ko na tuloy. Pinasa Diyos ko na lang yun kasi ayaw ko ng kung ano-ano pa Siyempre, sabi ng Panginoon in Romans chapter 12 verse 19, avenge not, vengeance is mine, saith the Lord. So, yun. In Jeremiah 9 verse 23 to 24, again, Jeremiah 9, chapter 9 verse 23 to 24, ang Panginoon ay hustisya So, ang hustisya, hindi natutulog yan. So, ang kabalintuan na nandito sa Pilipinas ngayon kasi siyempre ang daming sindikato rito So, nagpapayaman talaga sila kasi alam nila ang laban dito is puro pera-pera Alam niyo naman, pag money talks, talagang pampabulag yan Wala nang prinsipyo dyan. Ang prinsipyo dyan, basta maraming pera. Kahit yung mga institusyon ng gobyerno talagang pasok na nila Sino man yung may prinsipyo dyan, winawasak ko. Pati institusyon. Dapat sa institusyon, kahit wasakin man nila yung tao dyan, basta sila nandyan. Dapat ang sabi ko nga sa inyo i-post ko na lang dito para naman may ano tayo. Hindi pwede yung salita lang tayo Hatiin ko kasi masyadong mahaba ito. Hindi siya magkasya sa comment Yan. Yan dyan takot ang Communist China Takot sila dyan. Talagang kailangan silang ibulgar na. Ngayon, hindi ko naman sinasabi na halos inchik dito, halos lahat ng inchik dito pro-China nga. Siyempre, hindi naman lahat ng inchik pabor sa galaw ng Diablo. Meron naman mga inchik na matitino at mga inchik na makadiyos. Kaso meron talaga mga subversive talaga na yung galaw talaga nila, yun na yung validation, yun na yung confirmation na kung ano talaga sila, nagpapakita talaga. So dito sa Pilipinas, ang dami ho talagang tanim dito, pang ilang generation na yan, plus pa yung ibang lahi na umalipin din dito. Talagang may laban na nga talaga. Nag-umpisa na talaga yung laban. Umpisa pa lang noon sa halamanan ng Eden. Sabi nga ng Panginoon, I will put enmity between you and the woman. You shall bruise her feet and she shall bruise your head. So ganun yun. That's the enmity doon sa halamanan ng Eden. Doon pa lang nag-umpisa na talaga doon. Between the woman and the serpent. So yun siya. That the serpent shall bruise her feet and the woman shall bruise her head. So ganun yun. So again, isa akong Pilipino. Talagang dito ako pinanganak sa Pilipinas. Again, e pluribus unum, out of many, one. So yan. Halos kita nyo na siguro yung pyramid na may mata.
Talagang napakalinaw na kung talagang very sharp yung mata mo. Ayan. Kita nyo na yung pyramid na may mata. So, ganun po yan. Ayan, halos kita nyo na rin yung pyramid na may mata. So, ganun po yun. Yung between, baka malupit-lupit yung mata ninyo, very sharp yung mata ninyo, di nakita nyo na rin yung between. So, ganun ho yan. So, again, ang aking lang, ay, invoke ko pala rito si, sulat ko na rin, John F. Kennedy. Yan. Para sundan nyo na lang. Hindi man ako Amerikano, pero ang akin lang, sasagutin ko yung yung panawagan ni John F. Kennedy. To my fellow citizens of the world, ask not what America will do for you, but what together we can do for the freedom of man. Yan. Problema, itong cellphone ko, sira-sira pa kasi itong cellphone ko, hindi ko pa napagawa. Lolo ko pa eh. Yan. Yan, post ko na rin. So, yan ang kalakaran ngayon dito sa Pilipinas. Talagang mabigat to. Ang laban dito, hindi na basta-basta laban na eh. Grabe na itong laban na ito. Matagal na hong panahon talagang pinuposisyonan na nila yung gobyerno. Tsaka alam nila kung sino yung mga potensyal ng Pilipinas. Talagang winawasak na ho. Kung hindi ka makuha sa kung anong santong-santong pang tawag nila dyan. Pag hindi ka nila makuha, ma-persuade, ay talagang wawasakin ka. Kasi hanapan ka nila ng butas eh. Kung saan mapasunod ka nila. Tulad yung kalabaw, di ba? Binubutasan dito. Tapos lalagyan ng tali. Tapos kung saan yung gusto nila, doon ang gusto nila. Doon yung kabig. Yung mga batas na yan, mga safety procedures na yan ng isang institusyon, ng isang bansa, baliwala sa kanila yan. Ang tingin nila dyan, lang yan, dekorasyon. So, ganun. Ang mahalaga sa kanila, pera. So, yung masabi ko lang, ginagago nila yung Amerika, ginagago nila yung Pilipinas. Ganon sila kung gumalaw. So, alam naman ito ng Amerika eh. Siguro dito walang Pilipinong maglalakas loob na magsabi niyan. Baka naduduwag o ano. Bahala na, pa sa Diyos ko na lang din. Kasi ang kabalintunaan yan, takot kayo sa diablo, sa demonyo, pero wala kayong takot sa Diyos, ay kawawa talaga kayo. Talagang mabigat-bigat to. Imbes na umanib kayo sa Diyos, tumatawag ang Diyos eh. Tinig ng Diyos ay lubhang matimyas, sa kasalanan ay panlunas, pusong lugmok sa dusa't hirap, Diyos ay tumatawag. Si Kristo ang ating lapitan, siya ang Diyos, berbo na buhay. Siya'y salitang tunay na buhay, ating kaligtasan. Ang Kristo'y di tunay na tao, siya'y ano ba yan? Kalimutan ko na tuloy yung kata. Ang Kristo'y di tunay na tao.
Sinugo sa mundo, si Kristo ang ating lapitan. Siya ang Diyos, berbon na buhay, siya'y salitang tunay na buhay, ating kaligtasan. So, ganun ho. May mga tao rito, makikita ho talaga. Dami ako nakikita rito, yung mga aura nila, sabi nga nila aura. Nakikita ho yan, nababasa yan. Hindi ko nilang pinapansin. Kasi kung pansinin mo pa yan, siyempre magalit yun. Pabayaan ko lang. Hindi ko lang pinapansin. Bayaan mo sila. Anong magawa sa atin ng tao? Yun, magawa nila. Perwisyuhin yung serbisyo mo. Perwisyuhin yung trabaho mo. Perwisyuhin yung pamilya mo. So, ganun yun. Yun ang mga paraan-paraan nila eh. So, that's a form of subversion, disruption. So, sulat ko na nga rito. Doon na nasulat ko na yata. 100 Years War. Ayan na nga. The art of disruption, the art of favor, the art of influence, the art of control, the art of manipulation. Kung ano pang mga art yan. So, ganun siya. Redefining the sphere of conflict. So, ganun siya. So, ano pa ba? Para sa mga Filipino audience ko, kantaan ko na lang kayo. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay, lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupig, di ka pa sisiil, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mo'y bughaw, may dilag ang tula at awit sa paglayang minamahal, ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning, ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidilim, lupa ng araw ng luwal, hati pagsinta, buhay ay langit sa piling mo, aming ligaya ng pag may mga api ang mamatay ng dahil sa'yo. So, ganun. Maraming umaawit yan, pero plastic traidor. Ewan ko hanggang kailan yung gagawin iyan. Sumpaan yan, tandaan nyo. Habang sinasalita nyo yan, panunumpa yan. So, lahat yan babayaran nyo yan. Ang pagtataksil nyo sa bayan, magbabayad kayo niyan. May gaba. May gaba. Kaya yung maniwala, bahala kayo. Kung hindi nyo pa alam yung pangyayari ngayon, baka nagsasuffer na maraming taong nagbabayad. Ang kawawa, yung mga mahirap, yun yung nagbabayad. Yung mga nagpapakasasa, ay pasasa talaga. Nilulubos-lubos yun na kasi pagdating dun sa kabila, kawawa kayo. Yan ang katotohanan yan. Kawawa kayo. And to my English-speaking audience, President Trump, sir, President Donald J. Trump, sir, you're doing a great job making America great again, and may God bless you, and may God keep you and keep America and the American people. And I would like also to
reiterate to my American friend who sadly passed away January 31, 2020, Gregory Bacon. I will keep my promise, and may God help me in Christ Jesus with the Holy Spirit to fulfill that promise, to keep that promise. And again, to JFK, I heed your call. I heed your call. And for America, siguro ito masabi ko. Siguro kantahan ko na lang kayo. Oh, say, can you see by the dawn's early light, was so proudly we hailed at the twilight last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watch, we're so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that the flag was still there. Oh, say that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave. America, wake up. Wake up, wake up, America. It's time to wake up. So, President Trump, sir, thank you very much. And to Charlie Kirk, tribute to Charlie Kirk. And again, to his wife, may God keep you and protect you. So, again, masabi ko lang sa Amerika, if you need me, I'm here. Just let me stay in the Philippines. Okay? You just tell me what to do. You just tell me what you want. And it's up here. To Mel Gibson, sir. Mel Gibson. Sir, if ever this Facebook Live reach your attention, I know you're doing a movie, and if you're interested, sir, I will give it to you. So, ano pa ba? Yan, post ko na rin kay Charlie Kirk. Tribute kay Charlie Kirk. Sulat ko na rin. Kay George Washington, sulat ko na rin. Yan. Inaan ko lang yung boses ko ngayon kasi tulog yung bata. Maaga akong natulog kagabi. Pagdating ko talagang napagod ako. Maaga rin nagising, siguro mga past 1 o'clock nagising na ako. Mag-aalisin ko na mamaya. So ganun. So, the rest na hindi ko siguro ma-shout out dito. Kasi ayaw kong ma-preempt baka ma-preempt ba.
Kasi ganun yung kaaway eh. Nagmo-monitor yung kaaway. So hindi naman ako mayaman. Isa lang akong hamak at wala eh. So mabigat yung kaaway eh. Ano pa ba? So, pag may mga question pala kayo doon sa mga post ko, may question kayo, hindi nyo naintindihan, you just post it down on the comment section. And ano yung hindi ninyo naintindihan, at I will be gladly tackling the things that you did not understand, that you want a clarification, elaboration, or if you want a discussion, open a discourse. I am very willing and gladly address your attention. So to my English speaking subscribers, if you have any suggestions, comments, queries, put on just write it down in the comment section. So again, yan po yung magiging yung aking ngayon, yung Facebook Live. And rest assured dun sa mga humingi ng aking tulong, tutulungan ko rin kayo, pero sa isang bagay, kailangan din natin pag-usapan din, kasi may mga bagay na kailangan tayong mag-usap eh. So yun lang, at napag-usapan din naman. So yun na yun. So ano pa bang aking ngayon, concern or update? Wala naman, wala na siguro. Basta yun na lang. So sa mga kabataan na or sa mga magulang, tandaan nyo lang ho yung etymology. Kasi kung sa pag-aaral, puntahan nyo lagi yung etymology, tapos gamitan nyo ng 7. Yun yung sinasabi na what, when, where, why, who, which, and how. So kailangan yun sa research. Tapos yung mga libro, mga index, footnotes, yan yung mga bibliography, yan yung mga mahalagang bagay din sa pagre-research. Tapos siyempre kailangan siya, very practical siya dapat. Excuse, malamig kasi rito ngayon, ang lamig eh. Kailangan sa research o sa gagawin mo, kailangan very practical siya, timely siya. Kasi ma-share ko pala sa inyo yung mga ganitong idea, no? Halimbawa sa libro, kasi may mga libro halimbawa sa management, mga luma na, masyadong luma na. Kung titingnan natin yung isang libro, bago matapos yung isang libro, matagal ho yan. At least siguro mga 2 years, 3 years bago nila ma-print yan or ma-publish. Tapos nag-circulate yung libro na yan after na ma-print or ma-publish, mga after 2 years na ma-print or ma-publish, magsi-circulate ngayon siya. So halimbawa lumipas na yung 10 years, so abutin siya halos ng mga 12 years to 15 years na. Ano bang point ko? The point is, kung meron man concern halimbawa sa isang negosyo, that was 12 years, 15 years ago, that would be probably obsolete na. Kasi yung mundo ng trade, marketing, nag-iiba, nagbabago ho kasi. So therefore, yun ang masabi ko lang sa isang libro. See? At least may idea na kayo ngayon, So, hindi lahat ng libro na sinasabi dyan, although magkakaroon ka rin talaga ng idea, kasi the usual na principle din, nauulit yung iba nauulit man, pero siguro hindi siya totally na the same, kasi sa bawat lugar, bawat bansa, iba-iba ang setup niyan Halimbawa, na-assign ka sa national, very busy dyan kasi national yan Pero pag na-assign ka naman sa malalayong lugar, yung mga maliliit na masyado yung hinahawakan mo, halos hindi ka na nga nagtatrabaho dyan. Halos yung trabaho mo dyan, parang routine na lang yung ibig sabihin ba, very minor na lang, very minimal. Kumbaga at ease ka na. Kasi pagdating naman dun sa national, talaga namang bagsakan lahat ng communication yan. Talagang pagod na pagod ka dyan. At mas maraming tao kailangan dyan para ma-process.
So, ganun, laging busy talaga dyan. Kumbaga, hectic ka eh. So, in short, ganun siya. Pagdating naman sa management, sa mga libro, yun yung mga isang mga bagay din dyan na dapat nating maintindihan. Okay? At least may idea na kayo. Na, yung iba naman, actually, nauulit din naman yan eh. Kasi, pag mahilig ka magbasa-basa, mag-research, maintindihan mo rin yan. Liban na lang kung ayaw mo lang intindihin, siguro para bang baliwala lang. Pero the usual talaga is ganun yan. Kaya sa mga libro, halimbawa sa mga batas na lang, kaya may tinatawag yan na revision o tawag niyan. Mga issue, yan ibig sabihin. Kaya nga may edition 1, 2, 3, so ganun. Kasi nga naluluma siya. Yung mundo ng ginagalawan ng isang principle sa environment, kailangan baguhin yan. Kaya nga yung batas ngayon sa Drugs Act of 1972, wala na yun eh. Napalitan na siya o Drugs Act of 2002. Kasi nga maraming mga precursors saka mga elements na hindi kasama dati sa 1972, eh hindi siya pwedeng hulihin. Kasi maki-question. So sa Act of 2002, anything na mga involved sa drugs, kung ano man yung mga side effects na kahalintulad sa involvement ng drugs, ay pwede ka nang hulihin kahit na hindi pa siya nagsisirculate. Kung ano man pangalan yan, basta may side effects ang natulad sa mga illegal drugs, ay by hulihin ka talaga. So ganun ho siya. So ano pa ba? Yun, i-update ko na lang kayo kung ano man yung mga ano pa. Basta ganun, update ko na lang ho kayo. So, salamat again. Thank you for to all. Thank you to all who have trust and confidence for following, share, likes, or comments, reactions. Yun. Thank you very much sa inyo. And may God bless us all. In Christ Jesus, the glory and honor belongs to God in Christ Jesus with the Holy Spirit. Amen.